malaki kasing katanungan dito. Bakit na-issuehan ng permit itong mga ito? At ngayon, yung mga opisyalis dyan, yung mga nasa gobyerno dyan, ay nagkukumahog na kung ay ipasara itong mga resorts na ito. Mga resorts dahil hindi lang pala isa, meron pa palang 2 resort na nakatayo sa paanan netong mga Chocolate Hills na ito na protected area sana. Protected area. Pero paanong nakalusot etong mga negosyanteng ito? Hindi basta-basta tong mangyayari kung walang mga nasa gobyerno, walang mga politiko diyan na nag-back up dito sa mga itinayong resort na ito. Ganyan po kasaklap ang nangyayari. 'Di ba? Dahil totoo na hindi maglalakas ng loob etong mga simpleng negosyante halimbawa, or baka nga malalaking negosyante yan. Pero hindi sila maglalakas ng loob kung merong mga totoong leaders, totoong nasa gobyerno na nagsisilbi. Nang ibig sabihin, walang mga padrino, to whom you know system, dapat walang ganon. Dahil unang-una, illegal talaga ito at hindi dapat pinayagan. Tapos ngayon, ipatitigil? Kasi ayon sa kongresista diyan sa Bohol, ipinasara daw itong mga resort na ito at posibleng ipa-demolish. Pero yun nga, the damage has been done. May mga na-damage na dyan. So dapat talagang siguraduhin na ibalik, i-restore kung ano yung dating anyo na itong mga tinayuan ng resort na ito. At kung hindi, mabigat na kaparusahan dapat. Kaparusahan doon sa mga owners at syempre doon sa mga nag-issue ng permit dito sa mga proyektong ito nga. Matindi, may 2 pa. At yan po ay pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Kongreso at pati na rin sigurado ng Senado. Ito po, na-discover ito ni Representative Erwin Tulfo at talagang nakakagalit. Sabi dito is furious when he revealed a Facebook post that 2 more resorts have been built within the protected area of the Chocolate Hills. So bukod doon sa nag-viral na magandang resort, talagang first class, bukod doon sa nag-viral, meron pa palang 2 pang resort. Ay paano kung hindi ito na-discover? Paano kung hindi nag-react ang mga netizens dito sa issue na ito, dito sa mga resorts nga na ito? Ako'y naniniwala na siguradong alam na ito ng mga taga-Bohol, yung mga leaders dyan, yung mga nasa gobyerno dyan, pati na rin siyempre yung kongresista na kuno ay nagpasara nga nito ngayon lang. Siguradong alam na nila yan. Nasasakupan nyo yan eh. Pero bakit ganun? Diba? Talagang nakakagalit. At yun nga, hindi ka talaga kakakalma sa mga nakikitang ganito dahil cultural heritage etong lugar na ito. And in fact nga, protected area, pero paano na na-invade na itong mga negosyante na nagtatayo ng mga resorts owners, di ba? Sino ang dapat sisihin dito? Sigurado yung mga taong gobyerno dyan sa Bohol at yung mga pumayag kung or sa pagpapatayungan nato. Dahil siguradong dapat dumaan sa proseso yan eh. At kung hindi alam na itong mga kongresista dyan sa Bohol, halimbawa kung ilang kongresista meron dyan, kung hindi nyo po alam bago pa man ito itinayo or kung ito man ay itinayo sa panahon ng mga unang or yung permit ay naigawad halimbawa sa mga nauna sa inyo na politiko, ay ba dapat lang na talagang panagutin yung mga yan. Nakakagalit lang talaga. Totoo, furious ang marami sa atin. Katulad nga ng pakiramdam na din netong si Congressman Erwin Tulfo. Good luck!